afternoon sa ating lahat. So, gusto ko lang ipakita sa inyo guys yung update dito sa ating tanim na ampalaya with mulching rice straw. So, guys, effective ba yung ginawa natin na rice straw mulching? So, yun yung pag-uusapan natin ngayon guys sa update dito sa ating tanim na ampalaya. So sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, subscribe na kayo. Paki-click na rin yung notification bell para lagi kayong ma-update sa mga video na ating gagawin. So guys, ito na yung update dito sa ating tanim na ampalaya na tinamaan ng pamamarako guys. So eto, ayan, kahit pa paano marami ng bunga, and marami na rin tayong napitas na bunga nito guys. So yon, hindi lang natin gaanong natututukan. Ayan guys, so laking bunga, oversize. So hindi natin nakita kaninang maga nung nag-harvest tayo, ay kagabi pala guys. So pagdating dito sa ano guys, sa rice straw mulching, so ayan o, effective. Ayan, effective yung ginawa natin sa mulching. Ayan, so wala gaanong tumubo na mga damo. So yon guys, and napakaraming bunga kahit na every other day. Ayan, nagpipitas tayo pero marami pa ring bunga guys. Ayan, so yon, effective yung ginawa natin na mulching, rice straw mulching. Ayan, then yung sili natin kahit papaano may mga bunga, may mga naha-harvest tayong bunga. And kagandahan ngayon guys dito sa ampalaya is napakaganda po ang presyo ng ampalaya dito sa ating market guys. So every other day pag-harvest tayo ng 15 kilos to 20 kilos na goods, and yung mga baliko nasa 10 kilos guys. Okay lang kasi maganda naman yung presyo ng ampalaya dito sa atin. So nabebenta natin 60 pesos per kilo sa market. Pero dito sa harap natin, pag may mga bumibili, yung sila na mismo yung pumupunta rito, pinipitasan natin guys, nabebenta lang din natin ng 60 pesos. Kasi pagka binenta na sa sa market, maabot na ng 90 pesos to 100 pesos per kilo. So yon, yan guys, kaya karaniwan ng mga bumibili pumupunta dito sa bahay guys. Minsan nagdi-display tayo sa harap kasi mas makakamura sila. Yon, kaya nga lang pagka maramihang harvest kailangan nating magdala sa market guys, kasi ayaw natin na malanta yung ating tanim. Ayan guys, nalalanta na rin tong tanim natin dito. So kailangan natin magpatubig guys. Ayan o. So napakaraming bunga pa rin guys. Yung panahon natin dito napakainit. May paambu-ambon paminsan-minsan.
Ayan, oh. So maraming maliliit and marami na rin yung halos pwede nang i-harvest. So yon. Ayan guys. So yun lang guys yung update. Nag-update lang tayo ng konti dito sa ating tanim. Dahil sobrang busy natin sa trabaho. Ayan. Nag-update lang tayo ng konti. Halos hindi kasi natin maharap mag-update dito sa ating tanim. And hindi na rin natin gaanong naaasikaso tong ating tanim guys. Pero syempre sayang din. Namumunga na. And pwede na tayong kumita rito guys. Kaya kung minsan binibigyan din natin ng panahon guys. Para maasikaso natin tong ating tanim. So yun lang yung update dito sa ating tanim. Ngayon sa fertilization natin, once in 14 days tayo maglagay ng fertilizer. Ayun, okay naman yung itsura. So yun lang guys yung update dito sa ating tanim ng palaya and sa sili natin. So yung mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, subscribe na kayo. Paki-click na rin yung notification bell para lagi kayong ma-update sa mga video na ating gagawin. So recap tayo. Tawag dito straw mulching, effective guys. Wala gaanong tumubo na damo. Doon sa wala tayong nailagay na rice straw, yan may mga tumubo na ano, pero dito sa parting gitna na nalagyan ng rice straw guys is wala gaanong tumubo na mga damo. So yun lang guys, maraming salamat sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat guys. Thank you so much po.